Pero ayan nga, nagkaroon po ng press con mga bossing si Madam Claire. At eto nga po yung kanyang nireaksyonan sa kanyang mga tanong ng media. Kita nyo naman, nakatingin na naman siya sa langit. Laging ganyan yan si Claire eh. Kapag tinatanong mo, laging tumitingin sa kawalan. Oo, hinahanap niya kung nasan yung utak niya eh. Kaya nakatingin yan sa kawalan kasi walang laman ang utak eh. So ngayon, kasi merong statement si VP Sara, di ba? Sabi ni VP Sara, wala yan. Maniwala kayo dyan. Sa style ni BBM na yan na yung investigasyon ulul. Tanga ka ba? Mag-iimbestiga ka? Alam mo naman yan. Sinabi ko na yan sa'yo noon eh. Di ba? Sinabi niya na yan noon sa kanya na yung mga proyekto ng DepEd kinakatkong at may nakikihati na mga kongresista. Ano nangyari? Hindi siya pinakinggan. Tapos nagyabang pa sa kanyang speech na 5,500 flood control projects daw na kompleto niya. Tapos finak-check siya ng langit, bumaha, gigil na gigil pa siya. Sabi niya may flood control naman daw, nabanggalang daw ng barko. Tapos nung sumunod, may flood control na overwhelm lang. Hindi siya hinihintuan ng pagkakataon, tadhana at ng langit. Sa tuwi na lang may kabulastugan silang gagawin. Binabaha ang Metro Manila pati ang buong Pilipinas. So ngayon nagfa-fact check mismo yung langit sa kainkompetensan. Dahil incompetent si Bongbong, ayan, at mahilig magyabang, mangako nang hindi naman niya alam. Kaya ayan, binabaha tayo ng binabaha. At dahil dyan, nag-imbestiga siya kunyari ha. Pero yung mga insertions ng 2025 GAA, hindi naman niya vinito. Di ba? Hindi niya vinito. Ang daming projects na 2025 flood control projects, hindi niya mahanap. Pero pinirmahan niya yung budget. Kaya ngayon meron silang isa pang pautot na napansin daw nila ang daming insertions na naman. Kaya ibinalik nila sa yung NEP, binalik nila sa DBM. Di ba? Diyan mo malalaman na ito si Bongbong hindi talaga nirerespeto ng mga congressman at yung mga congressman talaga mga satanas. Bakit? Takin mo, pinag-uusapan natin ngayon corruption tas ang dami na naman nilang insertions. Wala talagang walang hinto mga yan. Kasi nga nasanay sila eh. Nasanay sila na insert lang ng insert tapos pirma lang ng pirma yung isa. Hindi lang siya makapirma ngayon kasi nga magnified sa kanila. Inaantay talaga ngayon lalong-lalo na ng Senado. Inaantay ngayon kung ano yung mga insertions nila. Kaya kunyari, nabisto nila na may insertions. Pero sa totoo lang, nasanay talaga sila na meron talagang insertions. Nasanay sila na nakakalusot yung mga kabulastugan nila. So eto, si Inday Sara, minamaliit niya yung investigasyon ko, no? Kasi tingnan mo naman, paano ka mag-iimbestiga kung mismong DPWH Secretary na yung nagsisinungaling sa'yo, yung DPWH, meron pa pala silang investigative body, internal audit, meron pa pala silang ganun. Pero ang dami-dami nilang pagnanakaw na nagaganap, na nagagawa. So kaya sabi ni Inday Sara, ang tagal na rin eh. Tagal na nung last year yung unang yung unang fact check sa kanya. Meron na naman ngayon. Nag-ikot-ikot na siya. Tapos ang naisip lang niya bumuo ng grupo para mag-imbestiga. Dati nang merong Presidential Anti-Crime Commission, binuwag niya. Hindi ba ito yung mga hindi maipaliwanag ni Claire Castro? Nakafocus siya doon sa sinabi ni VP Sara. Tingnan mo ha. Ang daming sinabi ni VP Sara doon sa interview na yon, ang pinick up niya yung isang bagay lang. Ano yun? Yung sinabi ni VP Sara na kung talagang gusto mo, isang araw, tapos yan.
Di ba tama? Kung gusto mo talaga na mayroong mapatunayan na may magnanakaw, isang araw lang may maibibigay ka na ng mga pangalan. Bakit? Bilyon-bilyon ang confidential funds mo. Tapos hindi ka makapaglabas ng intel kung sino yung mga kawatan na mga kontraktor. So saan mo ginagamit yung confidential funds mo? So eto, pakinggan natin yung sinasabi na naman dito ni Auntie Claire. Ni Auntie Claire na mas inaatupag yung pagdadamit ng maayos kesa ayusin yung utak niya. Ito na. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Oy, spell preposterous. Ha? Ang tagal mong inisip niya na. Well, actually, hindi naman sinabi ni Inday Sara na matatapos in one day yung investigasyon. Hindi, yung lumabas sa bibig niya. Ano man tawag dyan? Idiom ba tawag doon? O ano? Basta, hindi yan literal. Oo, hindi yan literal. Ang ibig sabihin nung kanyang sinabi, kung talagang gusto ni Bongbong Marcos na mawala ang korupsyon, matapos yan, ay dapat mas mabilis sa alas 4. Nakapaglabas na siya ng mga pangalan, nakapaglabas na siya ng mga figures. Ang dami niya ng mga nilabas na flood control pa, yung listahan yung 15. Naglabas siya ng 15. Tapos sa 15 na yon, lumabas nga yung mga pangalan ng mga kontraktor. Pero dun sa 15 na inilabas niya, ha? Ilan doon, sino sa mga yon yung may mga ghost projects? Di ba? Nilabas niya ba yon? Hindi naman. Meron na ba siyang pinangalanan na mga involved na mga district engineer? May mga pinangalanan ba siyang involved na mga mga local government unit na mga politiko? May congressman ba siyang pinangalanan? Wala naman. Yun yung sinasabi ni Inday na ilang buwan na rin ang nakaraan. Simula nung malaman mo na may maraming pagnanakaw pagdating sa flood control project. Pero hanggang ngayon, nandoon ka pa rin sa pagbubuo pa lang ng boy band mo. Yun yung sinasabi, hindi siya literal na isang oras. Isang oras, hindi yan literal na isang araw kasi preposterous talaga yun. Pero dahil bobo ka, you took it literally na hindi naman dapat. Ang sinasabi doon, dapat meron ng aksyon sa tinagal-tagal na panahon. Putya yan, baka nga nakalimutan na ni Bongbong kung saan siya nagpuntang mga lugar nung nag-ikot siya. Naghahanap siya ng mga flood control projects na wala siyang nakita. Baka hindi niya na matandaan yan sa tagal na eh. So mabagal kasi talaga ma'am. Wala na nga kayong infra projects. Ninanakawan pa tayo. Tapos hanggang ngayon wala pang resulta yung investigasyon. Actually, hindi pa nga kayo nagsisimula ng investigasyon eh. Di ba? Ilang linggo, buwan na nakakalipas, nagsimula ng investigasyon. Hindi. You're still in the process of what? Building, creating a commission na in the first place, hindi nyo naman na dapat ginagawa dahil nga meron na dating commission na binuwag nyo. Anak ng tinapay. Diretso. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Wala talaga, hindi talaga. Alam namin yon. Kasi kung ginagawa niya yung alatokhang na investigasyon, yung pupuntahan niya yung mga construction firm, kasi ganun ang tokhang di ba? Bobo pala to Ang ganda-ganda nung tokhang Ang tokhang ganito yan. Pupunta ako sa isang bahay, kakatok ako, kaya nga tokhang kaya nga sa Davao, meron pa nga hinaharana pa nila yung yung pinaghihinalaan na may drugs. Ang ganda pa nga ng lyrics nila kung adik ka, magbago ka na. Kasi kung hindi, mamamatay ka, ganon. Hindi ganon. Ako lang gumawa nun.
Lyrics ko yun. Pero hinaharanan nila yun para magbagong buhay. Magbagong buhay ka na. Punyeta ka. Ganon. Tapos kakatukin nila yan. Tapos paglabas, nandiyan ba si Boss Dada? Ako yun. Ikaw yun. Kasi lumabas ka sa listahan eh. Anong listahan yan? Na ano ka daw? Nagdadro. Huwag ka nang mag-deny. Nandito ka. Wala namang mangyayari sa'yo. Ang gagawin mo lang, magbabago ka. Kung hindi ka nagda-drugs, di all good. Pero kung nagdodroga ka, magbago ka na. Kasi, kapag ka hindi ka nagbago, yung susunod na kakatok sa'yo, si kamatayan na. Ganon. So, ang gagawin mo, magbabago. Pumunta ka sa barangay, tapos, merong programa ang barangay para sa inyo, para huminto na kayo sa punta kayo sa barangay, ha? Hindi nga ako adik ay basta. Sinabihan na kita, pumunta ka sa barangay. Kahit ano pang deny mo, may nagsumbong na adik ka daw. Kung hindi ka adik, edi good. Pero kung adik ka, basta pumunta ka ng barangay, merong programa, pupunta ka ngayon ng barangay. Kasi nalista ako sa mga adik. Di naman ako adik, kaklaruhin ko lang. Di sasabihin ng barangay, sige, klaro to. Pero kung alam ng barangay na addictus ka talaga, sasabihin ng barangay, sige, ganito na lang. Maglagay ka ng pangalan ng mga kilala mo rin na mga adik. Huwag ka na magkaila. Maglagay ka rin ng pangalan na kilala mo ng adik para aabisuhan din natin. Sasabihin din natin na maghinto na sila. Ganun ang nangyayari noon. Ako, adik, magbibigay ako ng 5 pangalan. Yung 5 pangalan na yun, magbibigay din ng 5 pangalan bawat isa. Kaya ang ganda ng listahan nila noon. Kinakatok nila, magbago ka na, huwag ka na magdodro. Ganun ang maganda kung ganyan ang ginawa ni Bongbong, kumatok siya sa Kaladiskaya. Diskaya. Ayun, ang dami-dami yung sasakyan, ha. Baka mga magnanakaw kayo, ha, itigil nyo na yan. Hindi ba kakatok na naman ako kay Saldico? Saldico, ang dami mo rin nakuha mga project, ha. Baka puros ghost project yan, ha. Humanda kayo. Alam mo yun, kung gano'n, kung tokhang ang ginawa ni Bongbong, hindi tokhang ang ginawa ni Bongbong, ano yun moonlighting. Namamasyal-masyal. So, hindi talaga tokhang. Nirerespeto ng Pangulo ang due process? Ha? Nire-respeto ng Pangulo ang due process? Putang ina nyo. Tinan mo yung mukha niya, due process, nakaganon pa. Wala kayong due process, ma'am. Si Pangulong Duterte nga, nasa ICC nang walang due process sinire-respeto yung due process. Wala kayong due process. Si Pastor Apollo Kibuloy nga, walang due process Di ba? Puro paglabag yung ginawa ron. Nagsinungaling pa nga yung amo mo Sinabi pa nung amo mo, walang baril doon. Ngayon ito mga satanas. Paano kayo nakakapagsinungaling ng harap-harapan nang hindi kayo kumukurap? Ang tindi ng mga to. Nag-a-adhere daw sa due process si Bongbong. Kailan pa nag-adhere sa due process yun? Hindi nga yata alam spellingin ng due process Saan ka makakita ng due process si Pangulong Duterte, ibinigay mo sa ICC, ginamit mo pera ng taong bayan para ipamigay mo si Pangulong Duterte sa ICC nang hindi ka dumadaan sa tamang proseso. Una, walang extradition. Pangalawa, wala siyang kaso sa Pilipinas. Pangatlo, hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na lahat ng legal remedies niya, ma-avail niya. Hindi siya humarap sa korte para alamin kung siya ba ay karapat-dapat na ipadala ron. Yun yung due process na hindi ninyo ginawa Tapos sasabihin mo, sumusunod yung amo mo sa due process. Putang ina nyo, napakasinungaling nyo talaga. Para kayong nangako na naman ng 20 pesos na kilo ng bigas at saka para na naman kayong nangako ng 1 million na pabahay taon-taon, mga hinayo pa kayo talaga.